Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't. Hello mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Calauag, Quezon, sa Barangay Yaganak. So napakalapit nitong property na to sa Provincial Highway, even sa National Highway na dinadaanan ng road Manila to Bicol. At mga 10 to 15 minutes drive lang to sa Jollibee, Calauag. So isa ito sa mga property na maganda dahil napakalapit sa bayan. Hindi kagaya ng ibang mga binebenta dito sa Calauag na halos 30 minutes to 1 hour drive bago mo mapuntahan yung mga for sale dito. Pero ito mga ka-farmlat, 15 to more or less 15 minutes drive, nandito ka na. At pagbaba mo, ito na yung lote, tabing kalsada. So ito mga ka-farmlat ay naging subdivided to. Ito po ay 12 hectares before. So may kanya-kanya na pong sukat. So ito, may mga nakabili na po dito. So kaya lang medyo tumaas na po yung presyo dito. Dahil yun nga po, dati po kasi rough road to, ngayon cemented na siya. Ayan. And ito na po yung binebenta mga ka-farmlat. 2 hectares po ito mula po dyan sa poste na yan. 150 meters yung frontage papunta doon. So flatted naman po. And meron po ang sakop na sapa doon. Mamaya titingnan po natin. Ang sabing mini falls po. So silipin po natin yung mga ka-farmlat. So sa source ng tubig, wala tayong problema dito kasi ang Barangay Yaganak ay marami po ditong bukal. So yung water district ng Calauag, Quezon, dito sa barangay na to kumukuha ng tubig. And yung source ng kuryente, ayan, makikita nyo naman po yung poste. So ang layo nito sa Provincial Highway, yung road ng Calauag to Guinyangan Provincial Highway, nasa ano lang po mga ka-farmlat, mga 700 meters nasa ano na tayo, Provincial Highway. Tapos mga 5 minutes drive nasa National Highway na tayo ng papuntang Bicol, Manila. So as you can see, ayan, flatted na, may mga nyog po ito. Ayan, may pwedeng lagay ng baka. Ayan. So ang price daw po nito mga ka-farmlat ay nasa 3 milyon. Ayan. So dahil nga po ito ay na-subdivide, na hati-hati, palabas na daw yung titulo nito. Na malinis na siya. Hindi na siya kagaya ng ibang title. Kaya medyo may presyo na rin talaga ito. Ayan. So 3 million po. Ayan. Punta tayo dun sa sinasabing mini falls dito. Yan. Taas na po yung nyog niya. So mga ano na po siguro ang nyog dito, mga 30 to 40 years old na yung mga nyog. May bayabas, may star apple po o kayumito. Yan. Malinis po yung property. Yan. Papunta tayo dito sa baba. So pwede po rin itong gawing residential. Actually napakaganda nitong property dahil malabo pong bahain to. Kung makikita nyo, medyo pa-overlooking po ng konti doon.
So hindi po binabaha ang property. Mataas. Yan. Ang ganda ng baka dito. Nahanap natin yung mini falls. Yun, oh, may creek, oh. Yan. So ito yung sinasabi kong patunay na sagana sa tubig. Yan. May buhangin mga ka-farmlat, oh. So dito pa lang pala makakuha ka ng buhangin. Libre ng buhangin dito. Punta tayo dito sa bandang baba. Yan. Ito na siguro yung sinasabi nilang mini falls. Yan. Sarap. Oh, pwedeng paliguan mga ka-farmlat. Hello mga ka-farmlat. Ayan, napakagandang property nito. Ayan, may pwede kayong gawing resort dito kasi may mini falls. Sagana sa tubig. Ayan. Parang sarap maligo. Medyo malalim-lalim ng konti yan. Ayan. Tapos libre na kayo sa buhangin. Flowing siya. Ganda. Mga farmlat, may buhangin siya na naiipon. Ayan. Buhangin po yan. Buhangin. Bale, ito mga farmlat, ito yung umpisa ng property. Yan pong left side na yan. So, lahat po ng natatanaw nyo mula nung nag-start ako magmotor, dyan sa left side, yan po yung frontage niya. More or less 150 meters yung haba ng frontage po niya. Ayan, makikita nyo naman po. Flatland po yan. Halos pantay kalsada yung level ng property. Yan po. So, hindi naman lahat level, pero yung ibang part level sa kalsada yung taas po. Kaya makikita nyo, kapantayan po yan. And at kakagawa lang po ng kalsada. Ayan, malinis na po yung property. And hanggang dito na po ang property mga ka-farmlat, yung poste ng kuryente. Ayan. So at least nakita nyo yung haba ng property sa kalsada. Ito na po mga ka-farmlat yung karatig. Ito po yung mga prutas na nabubuhay dito. Mga kalamansi. May lokban. Ayan. May santol. Ayan. So nabubuhay naman po yung mga fruit bearing trees dito. At ayun na nga mga ka-farmlat. Hanggang dito na lang ating video. So ayan mga ka-farmlat. 2 hectares po ito. 150 pesos per square meter. Flat land. Tabing kalsada, potential for retirement plan, investment, for business na rin. Pwede nyo rin i-subdivide as residential kasi tabing cemented road. Malapit po sa bayan, may source ng tubig, maganda rin bakahan, kambingan, at may mga tanim pong nyog. So yung title po nito ay manahan po ito, pero tinatransfer na po sa mga tagapagmana, tapos na po sa DAR clearance, tapos na rin sa BIR. So, for releasing na ng title. Kaya, magiging clean title na po ito. So, bago i-transfer sa pangalan ng bibili, clean title na po. So, inihintay na lang lumabas yung
new title po. So, ayan mga ka-farm lahat, hanggang dito lang yung ating video at maraming salamat. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that